Honda Click 125. Ang topic natin ngayon ay stator na muna. No, stator ng mga Honda Click. Ngayon, ang good news naman, dapat alam natin to kung paano siya ngayon. Kailangan ma-confirm natin kung bakit siya sira. Ang kinasira lang naman nito, magkaiwalay ang transaction nito sa stator natin tsaka sa CKP. Di pa ako nakakita na sira yung CKP, sira din yung stator. Ito yung magnetic wire niya, tsaka yung magnetic pole. Isang ganito magnetic pole na yon. Yung wire na yan, magnetic wire yan. Size na ito, kapag maliit yung number, makapal siya. Kapag malaki yung number, manipis siya. Ito 17 to 16, itong size. CKP tsaka stator, hindi pa ako nakakita hanggang ngayon na nagkasabay siyang nasira itong dalawa. Sira yung CKP mo, sira yung stator mo. Kaya ito yung stator natin, ito yung CKP natin. Kaya sa stator naman, madali lang siya i-confirm. Honda Click 125 tayo, kailangan i-confirm natin siya kung grounded siya o nagcha-charge ba siya. Yun ang i-confirm natin ngayon kung grounded siya. Kaya sa Honda Click 125, bago natin i-confirm yan, bago natin i-discuss yung Honda Click 125 na stator, lahat ng ACG naka 3-phase na siya. Kaya di ka na pwedeng manghula. No, kasi ang lahat ng ACG natin, mapa Honda Click man o alumang motor brand, pag naka-ACG siya, 3-phase na kagad yun. Walang ACG na naka 2-phase lang o naka full wave. 3-phase kagad yun. Kaya yun yung good news. Ngayon, dalawa lang ang ano natin ngayon. Tatlo yung kategorya ng stator. Isang 3-phase, isang 2-phase, yan, mga 2-phase lahat yan. Yan, mga 2-phase lahat yan, iba-ibang model, iba-ibang brand. Mga 2-phase lahat yan, tapos isang full wave naman. Ito yung full wave natin. Yan. Kaya yun yung kategorya ngayon ng mga stator natin. Tatlong klase lang, 3-phase, 2-phase, tsaka full wave. Kasi maraming full wave na stock ngayon Mapa Honda, mapa Yamaha, mapa Kawasaki, mapa Big Bike, naka full wave na talaga, wala ka nang kakalikutin doon kasi naka full wave na talaga yung stator niya. Ito hindi full wave to kasi 3-phase to. Kaya lahat ng Honda Click 125 naka 3-phase na, lahat ng ICG naka 3-phase na rin siya. Kaya papakita ko sa inyo kung paano ngayon siya malaman kung nagcha-charge siya o grounded to. And hindi ko na may di-discuss sa inyo to. Susunod na siguro pag wala na tayong content siguro, di-discuss natin to mga single phase. Ito yung mga sinawa ng collection ko na C70 ng makina. Ilan na yung mekanikong natuto rito. Kasi ito, mga single phase naman to. Yung mga collection ko, ano natin yan. Papandarin natin lahat yan at i-refresh natin. Pakikintabi natin yan. Yan yung ano ko ngayon. Kaya nilabas ko muna yung mga yan para mapa-under natin. Bira na ngayon sa makinang ganyan, sa mga probinsya nakakita ng ganyan. Ito, collector's item naman to. Ang C70 na to, kaya maganda ang load niyan. Gold-plated ang load niyan. Maganda ang load ng parts ng C70. Yan yung mga single phase natin yung stator niya. Kaya lang ngayon, hindi na natin i-discuss yan kasi nga wala na lumalabas na single phase na stator. Ang mga lumalabas lang ngayon, common na lumalabas ngayon, 2-phase, full wave, tsaka 3-phase. Lalo na kapag naka-ACG ka, 3-phase kagad yun. Aerox, NMAX, yan, PCX, lahat na naka-ACG. Honda Click 125, yung pinag-uusapan natin ngayon, ma-apply mo naman yan kung paano ko siya i-troubleshoot to, paano ko siya i-confirm na grounded siya, o paano ko siya i-confirm na nag-charge ba yung stator ng Honda Click 125. Ayan, paano natin ngayon i-check kung goods yung 3-phase Honda Click 125 na 3-phase na stator, no? Katulad lang din dun sa pag-check natin ng ACG. No? Itong tatlong wire na to, tatlong wire na to sa continuity, dapat may continuity ka. Dito ka lang sa multi-tester natin continuity, ohms test, o kaya resistance test, o kaya dun sa buzzer, no, sa may sounds. Ayan, may sound siya. Dapat itong tatlong terminal na to, magkakadugtong sila sa bawat isa sa kanila. Yan yung tatlong 3-phase natin. Kaya 3-phase siya,
Kasi isa, dalawa, tatlo. 3-phase siya. Ang 2-phase natin, dalawa lang din yung wire niya. Isang white, tsaka isang yellow. Ang full wave natin, dalawa magkaparehas ang wire. No? Ang nagkataon lang yung half wave natin, ang ano lang, may ground siya yung stator niya. Nakakonect siya sa body ground ng stator. Sa full wave natin, wala siyang body ground. At yung 3-phase natin, wala rin siyang body ground dapat. No, kaya halos pagkaparehas lang siya sa full wave na sa struktura niya, sa setup niya, magkaparehas lang din sa full wave. Wala siyang body ground at itong full wave natin, stock to full wave ng mga MIUI, stock full wave to, wala siyang body ground. Nagkataon lang itong kaya siya wala siyang body ground kasi dalawang output lang ng wire. Hindi katulad sa 3-phase, wala rin siyang body ground, parang full wave lang siya, kaya lang nadagdagan lang siya ng isang wire. Kaya 3 terminal niya, kaya mas malakas mag-charge to kaysa sa mag-charge yung full wave natin. Kaya ganun, itong tatlong to dapat mayroon siyang continuity sa bawat isa sa kanila. Yan. Dapat dito meron din. Limatin yung dito. Yan. Yan, ganun. Ganun lang pag-check na to. Yan. Yan. Ganun lang pag-check. Sabihin, mayroon continuity to, hindi to putol. Hindi putol yung stator ng Honda Click 125 stator natin. At i-check ko naman siya ngayon dito sa body ground, sa isa. Kung tutunog siya, grounded na yung wire mo. Kaya yung magnetic pole mo, sunog na yung magnetic pole mo, yung magnetic wire natin, kumapit na dun sa magnetic pole. Kaya mayroon na siyang connection sa body ground. Kaya yun, sira na yun, pwedeng i-rewind natin yun. Kung di pa basag yung magnetic pole natin. Kung basag na yung magnetic pole natin, may technique tayo dito para natin siya mapakinabangan pa rin. O pwede mo rin ibili ng bago, pero mas maganda pa rin mag-rewind tayo para matuto tayo mag-rewind. Kaya dapat ito, walang body ground. Pangalawa, dito. Dapat walang body ground. Pangatlo, dapat walang body ground. Ibig sabihin, buo yung stator na to. Pero sa ngayon, di pa ako makakapag-confirm na buo talaga to. Ang binibigay kong percent na masabi ko na buo siya, 80% na lang. Ang 20% na makonfirm ko sa kanyang buo siya, kailangan umaandar ang motor. No? Dapat umaandar ang motor para ma-confirm natin na buo siya. At dito ka ngayon, pwede ka mag-clamp dito. Pwede ka mag-clamp dito or pwede kang mag-clamp dito ng multi-tester. No? Umaandar pala ang motor natin. Umaandar ang motor natin kung may kick. Kaliwa, kung sira naman, kung ACG naman tayo at sira yung stator natin, putol yung isang continuity nito at wala kang kick, hindi mo na kayang pandarin ng motor kasi wala nang contact ang ACG niya. Putol na yung ACG na nun. Yun ang disadvantage naman ngayon kapag yung motor natin ng mga Honda Click na may kick start at walang kick start na nauso ngayon. Mas advantage pa rin yung may kick start kasi kahit sira yung ACG mo, kahit putol tong wire na to, wala na siyang continuity at hindi mo mapapagana yung ACG niya, i-kick mo siya, under siya. Wala nga lang siyang charging. Yun lang kaibahan sa kanya. Kaya under siya, walang charging. Mamamatay rin yung motor kalayuan kasi wala na magcha-charge sa battery niya at makukurap yung computer box nyo. Yun naman ang kaibahan sa kanya. Kung wala kang kick, no? Kung may kick ka, mapapandar mo pa rin siya. Pero pag wala kang kick, at sira yung stator mo, hindi mo na mapapandar ang motor mo kasi hindi gagana yung ACG mo kapag sira yung magnetic wire natin. Klaro yun. Ngayon, paano mo malaman ngayon kung nagcha-charge habang umandar ang motor? Gagamit kayo ng clamp na ganito. Clamp meter, ilagay nyo sa AC. Sa AC volts tayo. AC, hindi siya sa DC. Yan. Yan. AC. AC siya. Habang umaandar ang motor, i-clamp siya ngayon dito. Ang ideal na range natin dito is 30 to 37. Pero pag lumuma na kasi ang motor natin, bababa na yung rating ng charging niya. Wala pinagkaiba sa transformer din o kaya sa mga charging equipment natin.
habang yung tumatagal yung charger natin, humihina rin yung amps niya habang ginagamit siya ng matagal o habang ilang taon na yung unit sa'yo. Kaya kung halimbawa 9 years na yung motor mo, excuse, ang ideal talaga nito is 30 to 37 volts AC. Kaya lang 9 years na yung motor mo, huwag mo asahan na ganun kalakas yung charging na niya. Ang expected mo lang doon 20 to 25, goods pa rin naman yon dito ka. Reading ko ngayon dyan, 2025 hanggang 37, yan. Pero pag bumagsak ka ngayon sa 10, 15, ay may na ka talaga na mag-charge doon. Yun naman ang kaibahan sa kanya. Ganyan ang pag-reading niyan. Kung meron kang clamp meter na AC. AC yung clamp meter natin. Yung tatlo na yan, dapat magkakaparehas halos ang reading ng AC niya. Volts. Yung tatlo na yan. Ngayon, pag nakita nyo ngayon na yung isa mataas, yung dalawa di mataas, ayun. Merong kakaiba nun. Magkakaroon ng problema ngayon yung RR mo. Ngayon kung naka-built-in yung RR mo sa ECM, masisira katagalan yung ECM na built-in yung RR kasi hindi na pantay yung output ng AC ang lumalabas sa kanya. In 3-phase natin, kung sanay na kayo mag-rewind, divide yung tatlo na yon. Equal dapat yung tatlo na yon kasi parehas lang yung tatlo na yon, pati yung loop na magnetic wire niya, parehas lang yung tatlo na yon. Kaya paano nangyari na mas mataas yung isa at yung dalawa parehas yung reading niya? Ibig sabihin doon pa lang meron na siyang hindi normal na output ng AC. Kaya yun, pwedeng suspect yun. Kung halimbawa wala pang nagpalit ka ng RR ngayon, nakahiwala yung RR ngayon sa motor ng pero ito Honda Click 1252 built-in naman yung RR niya sa ECM. Ngayon pag nasira ulit yung RR niya na naka-built-in dun sa ECM, nagpalit ka naman ng ECM na bago ngayon, worth 8,000 to 10,000 at nasira ulit na wala pang 2 buwan, alam mo na ang problema. Pero dapat, bago mo kinabit yun at ito yung unang problema niya na troubleshoot mo, dapat na-check mo na itong tatlong linya na to sa AC natin. Kapag di pantay yung volts niya nito, ikaw na magsasuggest sa may-ari ng motor na, boss, may problema yung stator mo, yung isa napakataas ng value, yung dalawa pantay. Kaya yun sa lahat ng motor na hindi lang sa Honda Click 125, lahat ng motor na naka 3-phase, ganyan tayo mag-troubleshoot kapag naka 3-phase tayo. Para hindi masira yung RR natin na bago. Ay mahal yung mga RR ngayon. Kung hiwalay man yung RR nyo, hindi katulad sa Honda Click na built-in sa ECM niya. Kaya ganun ang pag-check ngayon sa Honda Click ngayon natin na kung paano natin i-check siya ngayon kung nag-charge siya ng maayos. Ito na yung 20% natin na kaya ko na i-confirm siya kung buo yung stator ng Honda Click 125 natin o sira na yung charging niya. Kapag nag-reading siya ng maayos dito. Mga bagong motor ng Honda Click 125, umabot siya ng 30-35 ng reading ng volts AC. No, pero pag luma na, 5 years to 9 years na, bumababa siya ng 20 to 25. Pero goods pa rin yun, nag-charge pa rin yun. Pero pag nakita nyo naman na bagsak na yung reading ng AC nyo dito sa tatlong to, ay wala na to. Sunog na yung magnetic wire natin dito. Pwede nang i-rewind nyo, no? Kaya palit na kayo ng bagong stator, buo pa naman yung CKP nyo. Kaya nasa sa inyo na kung isang set na bibili nyo o stator lang, nakahiwala yung CKP o i-rewind nyo. Maraming option na mangyayari na desisyonan mo. Maraming option siya. Kaya ganun na mangyayari ngayon. Kapag ganun tayo mag-troubleshoot ngayon, kung buo ang stator natin ng Honda Click 125 at i-multitester natin sa dalawang multitester natin muna dito, 80% natin ma-confirm doon, ang 20% na ma-confirm natin kapag volts AC test tayo dito na kung magkano reading niya. Pag AC volts tayo dito sa tatlong wire na to. Dapat pantay siya, walang mas mataas, walang mas mababa. Para hindi masira yung RR natin, yung regulator, tsaka yung rectifier na naka-built-in sa ECM ng mga Honda Click 125. Magre-rewind na tayo nito, papakita ko. Ipa-part 2 natin to sa pag-rewind ng 3-phase.